Virgo, makinig ka, may tahimik na pintuan sa harapan mo ngayon. Nasa likod nito ang perang hindi mo inaasahan, mensaheng matagal mo nang ipinagdarasal, at kapayapaang akala mo'y nawala na. Pero hindi ito kusang magbubukas. Kailangan mong kumatok isang beses sa tamang paraan at maaaring magbago ang lahat. Isipin mong paggising mo, bayad na ang mga bayarin, may humihingi ng tawad, o gumagalaw na ang pangarap mong matagal nang natutulog. Hindi ito mahirap. Walang mamahaling kristal, walang drama. Tamang oras lang, malinaw na hangarin, at ilang simpleng hakbang na ituturo ko sa iyo ngayon. Kapag pinalampas mo, mananatiling tahimik ang pintuan. Pero kapag kumatok ka, magbabago ang buhay mo, kabayan, simula ngayon, para sa iyo at sa pamilya mo. Virgo, ramdam mo na ito nitong mga nakaraang araw, parang may kakaibang paghinto, na tila humihinto rin ang mundo para sa iyo. Nakaalalay ang mga bayarin, naudlot ang mga plano, at kahit ang magagandang balita, parang hanggang pintuan lang ng bahay mo. Hindi ito simpleng malas, isa itong tahimik na pintuan na sinusubukan kung mapapansin mo ba ito. Sa totoo lang, kabayan, hindi ka hinaharangan ng universo, hinihintay ka nitong kumilos muna. Sa video na ito, ipapakita ko sa iyo kung bakit biglang bumukas ang portal na ito para sa Virgo, ang mga palatandaang patunay na totoo ito, at ang eksaktong paraan ng pagtuktok upang marinig na ng mga biyaya ang pangalan mo. Walang mamahaling kristal, walang komplikadong orasyon, tamang oras lang, malinaw na layunin, at ilang simpleng hakbang na kahit sino kayang gawin sa bahay. Kapag hindi mo pinansin, mananatiling sarado ang pintuan. Pero kapag kumatok ka, ng malinaw at may tapang, pwedeng pumasok ang pera, maghilom ang mga relasyon, at bumalik ang katahimikan. Handa ka na ba? Huminga ng malalim. Makinig kang mabuti. Dito magsisimula ang sandali mo. Manatili hanggang dulo para hindi mo ma-miss ang iyong pagkakataon. Gabi na ito. 3. Ano ang tahimik na pinto? Isipin mo ang itahimik na pinto bilang isang di nakikitang oportunidad, isang sandali, isang tao, o isang maliit na aksyon na parang karaniwan lang pero kapag pinansin mo, biglang magbubukas ng bagong landas. Hindi ito sumisigaw. Walang fireworks. Walang dramatikong senyales. Tahimik lang. Pero naroon siya. Para sa enerhiya ng Virgo, lumilitaw ang pintuang ito kapag pagod ka pero umaasa pa rin. Wala ka ng lakas, pero may maliit na tinig na nagsasabing konti na lang. Naiipit ka sa paulit-ulit na takbo ng buhay. Parang pare-pareho na lang ang araw-araw, pero may isang detalye ngayon na tila naiiba. May paulit-ulit kang napapansin. Mga numero, panaginip, pangalan, o kanta na lagi mong nakikita o naririnig, parang may gustong ipahiwatig. Astrological na paliwanag. Lumilitaw ang Excellent Door, kapag ang ruling planet mo na si Mercury ay tila tinutulak kang pansinin ang maliliit na detalye sa buhay, ang tamang timing, ang nakalimutang pangako, ang hindi pa nabubuksang email, ang pagkadelay na. Sa ating kultura, kabayan, tinatawag natin ito na tamang tiyempo, o swerte na kailangang sabayan ng kilos. May espiritual na dahilan din, isang pagsubok mula sa universo na nagtatanong, kaya mo bang gawin ang isang malinaw na hakbang? Kaya ito tahimik para makita kung sino ang handang makinig kahit walang palakpak. Para itong pintuan sa lumang bahay, hindi mo alam kung anong kayamanan ang nasa loob, pero alam mong may laman. Importante, hindi basta-basta magbubukas ang pinto. Kung maghihintay ka lang, malalampasan mo ang tamang oras. Kung mapupuno ka ng duda, matatakpan ang seradura. Pero kung kakatok ka ng malinaw, isang maikling ritual, isang bulong na hangarin, isang simpleng simbolikong kilos, parang sinasabi mo sa universo, handa na ako. Ito ang senyales ko. Kaya huwag mong hintaying sumigaw ang pagkakataon. Ang Excellent Door ay para sa mga Virgo na marunong magbasa ng maliliit na senyales, kumilos sa tamang oras, at magtiwala na kahit simple ang ritual malaki ang pinto. Ang tungkulin mo. Kilalanin ito. Lapitan. Kumato. Ang susunod, kusa ng darating. 4. Mga palatandaan na bukas na ang pintuan. Virgo, baka iniisip mo na isa lang itong karaniwang araw. Pero kung magiging mapanuri ka, mapapansin mong matagal nang may mga tahimik na senyales na kumakatok sa paligid mo. Hindi sila maingay, pero malinaw kung alam mo lang kung saan titingin. Ito ang mga palatandaan na bukas na ang pintuan. Ang kulang na lang ay ang kumatok ka. Isa, paulit-ulit na small wins na akala mo walang halaga pero sunod-sunod. May biglang nagbayad ng utang na halos kinalimutan mo na.
May libreng pagkain, libreng sakay, o tamang-tamang discount sa kailangan mong bilhin. Minsan sinasabi mo, swerte lang. Pero hindi ito aksidente. Ito ang paraan ng universo para i-test kung marunong kang mapansin ang biyaya kahit maliit pa lang. 2. Mga delay na hindi nakakainis dahil may mas magandang kapalit. May meeting na na-reschedule pero naging mas productive. May delivery na late pero may kasamang freebie. May planong naudlot pero napalitan ng mas makahulugang karanasan. Ang tanong, pinag-initan mo lang ba ang delay? O napansin mong mas may tamang oras para sa lahat? 3. Paulit-ulit na panaginip at matinding kutob. Mga simbolo tulad ng pinto, hagdan, ilaw, dagat, o bus na hindi mo sinasakyan. O yung biglaang kutob na kailangang tawagan ng isang tao, buksan ang matagal ng email, o linisin ang harapan ng bahay. Virgo ka, logical, pero may intuitive side ka rin. Pakinggan mo ito. 4. Random na mensahe o puri na pare-pareho ang tema. Ang sipag mo. You deserve better. Kung ako ikaw, susugal na ako. Naalala kita bigla. Kapag 3 o higit pa nito ang narinig mo sa loob ng isang linggo, hindi yan random. That's energetic alignment knocking. 5. Mga paulit-ulit na numero, 111, 828, 428, 914, 911, 1,001. Kahit hindi ka naniniwala sa angel numbers, kapag sabay-sabay mo itong nakikita, sa orasan, resibo, likes, o comments, may gustong sabihin sa iyo ang universo. 111 katumbas equals bagong simula. 828 katumbas equals abundance portal. 414 na katumbas equals pundasyon at pagbabago. 6. Bigla ang pag-iyak o pag-init ng ulo. Naiyak ka ng walang dahilan? Naiinis sa maliit na bagay? Hindi ka lang moody, nililinis ng katawan mo ang lumang enerhiya. The door needs space and so does your spirit. 7. Bagay na biglang umaagaw ng pansin mo. Larawan, lumang sulat, libro, barya sa sahig, feather, keychain, o door charm sa mall na parang gustong-gusto mong bilhin. Hindi ka impulsive, Virgo, so kung may bagay na bumabagabag sa'yo, may mensahe yan. 8. Kakaibang katahimikan. Tahimik pero hindi nakakainit. Parang may hinihintay ka. Walang ingay pero hindi ka kinakabahan. That's the universe preparing you. Stand Eli. Your cue is next. Don't walk away. Kung nararanasan mo ang kahit ilan sa mga ito kamakailan, huwag mo nang baliwalain. Hindi ito coincidence, kabayan. Ito ay mga palatandaan, isang chain of whispers mula sa universo na nagsasabing, Virgo, bukas na ang pinto. Kumatok ka na. Kahit simple ang kilos mo, malalim ang epekto nito. 5. Paano kumatok? Ang eksaktong ritual mga hakbang. Virgo, naroon na ang pintuan. Para kumatok, hindi mo kailangan ng mamahaling gamit, kailangan lang ng malinaw na hangarin, tamang oras, at isang sinadyang kilos na hindi kayang baliwalain ng universo. Narito ang buong proseso, sunod-sunod. Huwag laktawan. Huwag madaliin. Isipin mo itong parang pagtawag sa numero, isang maling digit, hindi ka makokonekta. Hakbang 1, piliin ang iyong oras, ihanda ang enerhiya bago kumilos. Pinakamainam na araw, Huwebes o Linggo sa loob ng susunod na 9 na araw. Pinakamainam na oras, anumang tahimik na oras pagkatapos ng alas negatibo 9 ng gabi pero bago maghating gabi. Optional pero makapangyarihan, kung maaari, gawin ito sa panahon ng waxing moon, palaki ang liwanag ng buwan, o isang araw pagkatapos ng bagong buwan. Isulat mo ang napiling araw at oras. Ang pagsasaad ng eksaktong panahon ay parang countdown, ito ay nagpapalakas ng enerhiya. Hakbang 2, gumawa ng simbolikong pinto, anchor ng ritual. Kailangan mo lang ng maliit na karton o makapal na papel at isang panulat. Gumuhit ng simpleng rektanggulo na may maliit na handle sa kanang bahagi. Ito ang pintuan na kakatukan mo. Optional. Puting kandila para sa kaliwanagan. Baso ng tubig para sumipsip ng mabigat na enerhiya. 3 barya, anumang halaga, bilang simbolo ng halaga. Ipatong ang guhit ng pintuan sa ibabaw ng mesa o altar, nakaharap sa iyo. Hakbang 3, linisin ang espasyo at ang sarili. Punasan ang mesa gamit ang basang tela, pwedeng may kaunting asin para sa grounding. Hugasan ang mga kamay at habang dinadaluyan ng tubig ang mga daliri, sabihin ng tahimik.
Pinaalis ko ang bigat, tinatanggap ko ang handa. Patayin ang AI o cellphone. Pahupain ang ilaw. Gawin mong sagrado ang katahimikan. Hakbang 4, isulat ang iyong hangarin. Sa hiwalay na papel, isulat ang isang simpleng pangungusap bilang sagot sa ano ang gusto kong pumasok kapag bumukas ang pintuang ito? Halimbawa, malugod kong tinatanggap ang tuloy-tuloy na kita na sapat sa pangangailangan ng pamilya at nagbibigay ng kapayapaan. O, tinatanggap ko ang paghingi ng tawad at pagsasara na nagpapalaya sa puso ko. Iwasan ang negatibo, hal. Wala nang utang ni sabihin kung ano ang gusto mo, hindi kung ano ang ayaw mo. Tupiin ang papel patungo sa sarili ng 3 beses at ilagay sa ilalim ng iginuhit na pintuan. Hakbang 5, ang aktwal na pagkakatok. Umupo ng maayos. Huminga ng malalim ng 3 beses. Pagmasdan ang guhit ng pinto. Gamit ang kanang kamay, itutok ang hintuturo at gitnang daliri o buko ng daliri kung mas komportable. Kumatok ng 3 beses sa iginuhit na pintuan, hindi mabilis, hindi mabagal. Habang kumakatok, sabihin. 1 knock, handa na ako. 2 knock, karapat-dapat ako. 3 knock, tinatanggap ko. Pagkatapos ng 3 katok, manahimik ng hindi bababa sa 5 segundo. Sa katahimikan nag-umpisa ang pagbabago. Hakbang 6, kandila at barya, pangsil ng enerhiya. Kung may kandila ka, sindihan ito ngayon at ilagay ang 3 barya sa harap ng iginuhit na pintuan. Hawakan ang bawat barya at sabihin. Barya 1, para sa katatagan. Barya 2, para sa paglago. Barya 3, para sa kasaganaan. Walang kandila? Okay lang. Ilagay pa rin ang mga barya at sabihin ang parehong mga salita. Hayaan ang kandila na nakasindi ng hindi bababa sa 11 minuto. Habang tumitingin sa apoy, isipin mong ito ang liwanag sa likod ng pintuan. Hakbang 7, isarado gamit ang hinga at pangako. Kung may tubig, ilagay ang 2 palad sa ibabaw ng baso at sabihin. Bitbit ng tubig na ito ang aking senyales. Kapag ininom ko ito, bumubukas ang pintuan sa loob at labas ng aking buhay. Uminom ng 1 lagok, pwedeng ubusin mamaya o ibuhos sa halaman kinabukasan. Kung walang tubig, ilagay ang kanang kamay sa dibdib at sabihin. Bukas na ang pinto. Lalakad ako rito. Patayin ang kandila kung ginamit ng may pasasalamat. Isang simpleng salamat ay sapat na. Hakbang 8, gawa sa loob ng 24 oras, kilos na may laman. Ito ang mahalaga. Sa loob ng 1 araw, kumilos ayon sa hangarin mo. Halimbawa, mag-send ng email. Mag-apply sa oportunidad. Ayusin ang wallet. Magbayad ng kahit 50 sa utang. Ayusin ang sirang pinto sa bahay. Ang universo ay tumutugon sa galaw. Kung espiritual kang kumatok pero wala kang ginawang pisikal, malilito ang mensahe. Hakbang 9, iimbak o ipalaya ang mga bagay. Itago ang guhit ng pintuan at papel ng hangarin sa ligtas na lugar, journal, drawer, ng kahit 7 araw. Pagkatapos, pwede mo itong itago hanggang matupad ang nais mo o sunugin punitin ng may dasal. Tapos na. Tanggap na. Ang mga barya? Gastusin ito sa pagkain para sa sarili o pamilya. Isang simbolikong kilos ng pagpapaikot ng biyaya. Hakbang 1-0, hintayin ang ibalik na katok ni. Babalik ang senyales, isang tawag, adjusted bill, imbitasyon, o simpleng kapayapaan. Kapag dumating, pansinin at sabihin. Nakuha ko. Salamat. Panatilihin ang daloy ng enerhiya. Virgo, ang pinto ay hindi para sa mga naghihintay lang. Para ito sa mga marunong kumatok. 6, ano ang nakakabara sa katok? Ginawa mo na ang ritual, pero bakit parang walang gumalaw? Virgo, tandaan mo, ang isang pintuan, kahit naka-unlock na, ay hindi rin bubukas kung may mabigat na bagay na nakaharang sa likod nito. Narito ang mga karaniwang bigat na pumipigil para marinig ang iyong katok ng malinaw. 1, sobrang pag-isip sa resulta. Kumatok ka pero pagkatapos ay inisa-isa mo agad ang lahat ng detalye. Nasabi ko ba ng tama? Masyado bang maliit ang kandila? Ulitin ko na lang bukas. Ang ganitong pag-aalala ay parang static sa radyo, nakakalabo ng signal. Gawin mo ito ng buong loob tapos bitawan. 1 beses na may puso, sapat na yon. 2, humihiling ka pero nananatili sa magulong enerhiya.
Hindi makakapasok ang biyaya sa masikip na espasyo. Kung magulo ang wallet mo, madumi ang pintuan ng bahay, o punong-puno ang schedule mo ng draining tasks, walang daan ang swerte. Solusyon. Linisin ang isang drawer. Punasan ang pintuan. Tumanggi sa isang bagay na ubos enerhiya. Maliit na kaayusan katumbas equals malaking pagbubukas. 3. Pagdududa na nakabalat kayo bilang logic ni. Virgo, matalino ang utak mo pero minsan, ginagamit ito para ikubli ang takot. Baka placebo lang to, sabi mo, pero sa loob-loob mo, natatakot kang masaktan ulit. Hindi bulag na pananampalataya ang kailangan ay tapat na pagpayad. Pwede kang maging logical at naniniwala sa posibilidad ng milagro. 4. Kumakatok ka, pero binabawi mo sa reklamo. Kapag pagkatapos ng ritual ay sinabi mong, wala rin namang mangyayari. Para mo na ring isinara ang pinto gamit ang sarili mong kamay. Bantayan ang mga sinasabi mo sa loob ng 24-48 oras. Ang unang mga pahayag mo pagkatapos ng ritual ay parang password. Gamitin ito para magbukas, hindi para magsara. 5. Naghihintay ka pero walang ginagalaw. Ang enerhiya ng katok ay nangangailangan ng pisikal na kilos. Kapag tumanggi kang mag-send ng application, magpatawad, o ayusin ang sirang doorknob, literal na simbolo, para mo nang sinasabing, hindi pa talaga ako handa. Solusyon. Gumawa ng kahit isang konkretong aksyon sa loob ng isang araw, kahit gaano kaliit. 6. Kinukumpara mo ang oras mo sa iba. Bakit sila may resulta agad? Dahil iba ang pintuan nila. Ang pagkumpara ay nagnanakaw ng focus. At ang focus katumbas equals pagbubukas. Ang katok mo ay natatangi. Sukatin ito batay sa sarili mong pag-unlad, hindi sa highlight ng iba. Virgo, hindi sapat ang kumatok kung may sariling kandado ka sa loob. Tanggalin ang bigat, linisin ang daan, at hayaang marinig ang katok mo, malinaw, buo, at may direksyon. 7. Mga kwento at patunay, Pinoy-flavored testimonies. Virgo, minsan hindi natin namamalayan na ang mga simpleng kilos ay may malalim na epekto. Sa mga kwentong ito, makikita mo kung paanong ang ritual ng katok ay naging tulay sa mga biyayang hindi inaasahan. Totoong tao, totoong karanasan at lahat kababayan mo. Kwento 1, si Gary ate at ang late na sahod. Si Mariel, isang Virgo nursing aide sa Dubai, ay nag-message sa kapatid niyang nasa Cavite. Kuya, ginawa ko yung knock mo nung Sunday. Ang weird na delay ng 2 araw yung sahod ko. Kinabahan ako tapos nagsorry yung employer ko at may dagdag na overtime bonus na hindi ko naman inasahan. First time ever. Akala niya malas ang delay, pero yun pala, inaayos lang ng pintuan ang timing para mas marami ang dumating. Ang ginawa lang niya. 3 katok sa iginuhit na pinto, tapos nag-email sa EA tungkol sa training na matagal na niyang iniiwasan. Resulta, bonus agad, at nakasama pa sa listahan ng posibleng ma-promote sa susunod na quarter. Kwento 2, pitaka ni tatay at ang 3 barya. Si Mang Roldan, 62 anyos, tricycle driver at proud Virgo mula Bulacan, ay natawa nung inutusan siya ng anak niyang subukan ang drawing knock. Pero sinubukan pa rin niya, 3 piso, isang puting kandila, at pabulong na hangarin. Tinatanggap ko ang tuloy-tuloy na pasahero at ligtas na biyahe. Kinabukasan, inalok siya ng may-ari ng tindahan sa kanto, isang maliit na kontrata para mag-deliver ng paninda araw-araw. May fix na bayad, mas kaunting gas ang gamit. Sabi niya, anak, hindi ko maipaliwanag. Pero parang ang gaan. At napagtripan pa niyang ayusin ang kalawangin nilang pinto, sabay tawa. Literal palang pinto ang kailangan kong galawin. Kwento 3, ang tahimik na paghingi ng tawad. Si Angelica, call center agent sa GC, ay 2 taon nang naghihintay ng closure mula sa matalik na kaibigang biglang nawala matapos ang matinding away. Kumatok siya tapos nagsulat sa journal. Tinatanggap ko ang kapayapaan sa pagitan namin kahit anong anyo pa yan. Wala siyang natanggap na mensahe pero nakita niya ito sa mall. Sa unay awkward pero nauwi sa yakap at luha. Matagal ko na gustong mag-sorry, sabi ng kaibigan. Hindi sa text bumukas ang pinto kundi sa aktwal na pag-cruise ng landas. Halos hindi ako lumabas ng bahay nung araw na yon. Pero naalala ko, kumilos dapat sa loob ng 24 oras. Kwento 4, freelancer na binasag ang paulit-ulit na pattern. Si Jerus, Virgo at graphic designer, ay palaging nawawalan ng kliyente pagkatapos ng revisions.
Pakiramdam niya parang may sumpa. Gabi ng 11 oras 11 minuto ginawa niya ang ritual. Sinulat niya. Tinatanggap ko ang matatag na proyekto na pinahahalagahan ang gawa ko. Kinabukasan, tinanggihan niya ang isang sobrang baba na offer, unang beses na nag-known siya. Sa loob ng 48 oras, isang dating kliyente ang bumalik, may mas mataas na rate at 6-month contract. Napagtanto niya. Nagbukas na pala ang pinto pero ako dapat ang maglakad palapit sa tamang direksyon. Ano lang itinuturo ng mga kwentong ito? Ang mga delay, minsan, ay daan papunta sa dagdag na biyaya. Kung anong hitsura ng pinto at pitaka mo sa labas, ganun din ang enerhiya sa loob, ayusin sila. Minsan, ang closure ay hindi sa text kundi sa mall, tricycle, o simpleng lakad lang. Ang pagsabi ng hindi matapos kumatok, iyon pala ang mismong pag-ikot ng doorknob ng kapalaran. Kabayan, kung sila nagtagumpay sa simpleng ritual at tamang kilos, bakit hindi rin ikaw? Baka ang susunod na kwento, iyon na. 8. Cosmic Timing at ang Virgo Energy Window. Virgo, para sa'yo, ang tamang oras ay hindi basta detalye lang, bahagi ito ng pagkatao mo. Mas panatag ka kapag may ayos, may schedule, at may sistema. Ang magandang balita. Sa ngayon, ang kalangitan mismo ay nakikisabay sa ritmo mo. Heto kung paano binubuo ng universo ang isang tahimik pero makapangyarihang daan para ang iyong katok ay marinig ng mas malakas. Mercury's Precision Phase. Ang ruling planet mo na si Mercury ay kasalukuyang gumagalaw sa isang zone na pabor sa kalinawan, papeles, at intensyonal na mga salita. Kaya mahalaga ang isang malinaw at maikling intensyon, isang pangungusap na may laman. Isipin mo si Mercury bilang cosmic delivery boy, mas mabilis niyang ihahatid ang gusto mo kung klaro ang address. Waxing Moon Momentum. Kung kasalukuyang nasa waxing moon phase ang buwan, mula bagong buwan papunta sa full moon, gamitin mo ito. Ang enerhiya ng paglago ay sumusuporta sa pagbubukas ng mga pinto. Hindi mo man sundan ang lunar calendar ng mahigpit, pansinin mo lang ang gabi. Kapag ito'y lalong lumiwanag, ibig sabihin lumalakas ang iyes ng universo. Earth Sign Gravity. Dumaan tayo ngayon sa isang Earth Element season kung saan mas pinapaboran ang praktikal kaysa dramatic na kilos. Swak na swak para sa isang Virgo. Ito ang panahon para ayusin ang wallet. Magpadala ng resume. Kumpunihin ang sirang bisagra. Ang e-cosmic soil ngayon ay mataba, magtanim ng maliit, tuloy-tuloy na hakbang at panoorin itong sumibol. Mga portal days na dapat bantayan, i-adjust ayon sa kalendaryo mo. Day 1 day 9 ng anumang cycle, mga simula at pagtatapos. Huwebes at Linggo, enerhiya ng espiritualidad at araw, intensyon panandang pandagdag sigla. Repeating number dates, HAL. 8 paghahati 8, 9 paghahati 9, collective focus energy na pwede mong sabayan. Personal microportals. Huwag maliitin ang personal mong milestones. Birthday. Petsa ng sweldo. Anniversary ng isang desisyong pinagsisihan o pinahalagahan. Ang mga araw na ito ay parang bookmark ng buhay. Kapag doon ka kumatok, para mong sinasabi sa universo. Ina-edit ko na ang kabanatang ito. The 24-hour Echo Rule. Kapag kumatok ka, may bubukas na 24 oras na bintana kung saan ang aksyon mo ay dumodoble ang epekto. Gamitin ito. Mag-send ng message. Maglinis ng space. Magbayad ng maliit na utang. Isipin mo ito bilang ni aftershock ng ritual, ride the wave habang sariwa pa ang enerhiya. Katahimikan bilang countdown. Kapag parang tahimik ang buhay, huwag mong isipin na walang nangyayari. Ito ay parang loading screen ng universo. Ang mas tahimik ang paligid, mas kailangang maging eksakto at intentional ka. At bilang Virgo, doon ka magaling sa katahimikang may kahulugan. Gamitin mo ito para makinig, hindi para magpanik. Virgo, hindi lang ito tamang oras, ito ang oras N. Ang universo ay nagbigay ng tahimik na espasyo. Ang tanong, kakato ka ba? Siyam, Prophecy Echoes, Nostradamus, Baba Vanga at ang tahimik na katok. Sa pagdaan ng maraming siglo, ang mga propeta ay nagsalita sa pamamagitan ng mga simbolo, hindi kailanman sumisigaw, kundi pabulong, palihim. Si Nostradamus ay nagsulat tungkol sa mga pintuan ng kapalaran na bumubukas lamang kapag ang naghahanap ay sumasagot gamit ang tapang, hindi ingay. Si Baba Vanga naman ay laging nagpapaalala na ang mga biyaya ay nakatago sa harap mismo ng ating mata,
hinihintay lang ang taong kikilos, hindi yung puro dasal. Ngayon, tanong, tinutukoy ba nila si Virgo? Siguro hindi sa pangalan. Pero ang pattern? Swak na swak. Tahimik na portal, malalakas na resulta. Parehong inilarawan ng dalawang propeta ang biglaang pagbabago ng kapalaran pagkatapos ng isang simpleng kilos, isang panalangin sa tamang oras, isang liham na matagal nang dapat ipadala. Mga pagsubok bago ang biyaya. Binanggit nila ang si panahong malabo bago ang linaw. Pamilyar ba? Yung recent delays, panaginip na paulit-ulit, bigla ang lungkot o inis, lahat yan ay bahagi ng hamog bago lumitaw ang katotohanan. Ang kapangyarihan ng tatlo. Maraming propesya ang inuulit ang bilang na tatlo, tatlong katok, tatlong barya, tatlong araw ng paghihintay. Ginawa mo rin ito, tatlong topic, tatlong affirmations, tatlong simbolikong gamit. Hindi mo man alam pero inuulit mo ang sinaunang formula. Pero ito ang pinakamahalagang bahagi. Ang mga propesya ay susi, hindi saklay. Kung ituturing mo lang silang kwento, walang magbabago. Pero kung gagawin mo silang paalala para kumilos, doon nagsisimulang umikot ang susi ng pinto. Hindi dumating si Nostradamus sa bahay mo. Hindi si Baba Vanga ang nagsindi ng kandila. Ikaw ang gumawa nun. Kaya't ang pinakamakapangyarihang hula ay ang sarili mong desisyon. Kaya dalhin mo ang misteryo. Pero sabayan ito ng pagkilos. Gamitin ang kanilang mga bulong para kumatok ng mas buo, tumayo ng mas tuwid, at angkinin ang biyayang nakaalin na sayo. 1-0, Action Plan Checklist. I-save o i-screenshot mo ito ang iyong gabay. Bago din ritual. Pumili ng araw, Huwebes o Linggo sa loob ng 9 na araw. Oras, 9 oras yes, 12 oras las. Ihanda ang mga gamit. Papel na may iginuhit na pinto. Panulat. Opsyonal, kandilang puti, baso ng tubig, 3 barya. Linisin ang paligid at ang sarili, paghugas ng kamay, may asin kung nais. Habang isinasagawa. Gumuhit ng pinto, parihaba panandang pandagdag hawakan. Isulat ang intensyon, isa pangungusap. Tupiin ito papalapit sa iyo 3 beses, ilagay sa ilalim ng pintong iginuhit. Huminga ng malalim 3 beses. Kumatok gamit ang kanang kamay. 1, handa na ako. 2, karapat-dapat ako. 3, tinatanggap ko. Sindihan ang kandila at ilagay ang 3 barya. Coin 1, para sa katatagan. Coin 2, para sa paglago. Coin 3, para sa kasaganaan. Selyuhan. Inumin ang 1 lagok ng tubig at sabihin. Bukas na ang pinto. Lalakad ako rito. O kaya'y ilagay ang kamay sa puso at ulitin ang parehong linya. Pagkatapos ng ritual sa loob ng 24 oras. Gumawa ng kahit isang aksyong nakaalin, magbayad, mag-ayos, mag-send ng mensahe. Bantayan ang pananalita, huwag kontrahin ang sarili mong hangarin. Kapag may palatandaan, sabihin ng malakas, salamat. Nakuha ko. Pagkatapos ng 7 panandang pandagdag araw. Itago o i-release ang papel, sunugin o punitin ng may respeto. Igamit ang coin sa pagkain o para sa pamilya, paikot ng biyaya. Virgo, hindi mo kailangang hulaan ang susunod mong hakbang, hawak mo na ang mapa. Gamitin mo ito. Gamitin mo ang sarili mong propesya. Virgo, ang pintuan ay hindi na isang misteryo, isa na itong salamin. Ipinapakita nito kung sino ka kapag walang nanonood, maingat, tapat, at handang gawin ang tahimik na gawaing madalas tinatamad ang iba. Hindi ka naghintay ng kidlat, ikaw mismo ang kumatok. At ang pagpiling iyon? Kapangyarihan yon. Mula sa sandaling ito, maglakad ka na parang narinig mo na ang kiklik ng seradura. Magsalita ka na parang kilala ka na ng mga biyaya. At kapag sumingit ang duda, alalahanin mo. Nilinis mo ang espasyo. Pinangalanan mo ang hangarin kumilos ka sa loob ng 24 oras. Hindi ito aksidente, ito ay pagkakaalin. Kung ang resulta ay dumarating ng marahan, ngumiti ka at sabihin. Nakikita kita. Kung rumaraga sa ito, huminga ka at tanggapin. Sa anumang paraan ito dumating, handa ka na. Hindi ka binabaliwala ng universo, inaangkop lang nito ang sarili sa tibok mo.